hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong Sweet Hour of Prayer. Ang pangalang Jesus ay tunay na napakatamis sa ating pong mga mananampalataya. Sa pangalang Jesus, ating pong tinanggap ang kaligtasan. At ganoon din po, sa ating pong paglapit sa kanyang pangalan, ay maasahan po natin na siya po'y tutugon o sasagot sa ating mga panalangin. Ano po? Kaya nga tunay na napakatamis ang pangalang Jesus para sa ating mananampalataya. Kaya ngayong hapon, ating pong simulan sa isang awit, Jesus, the sweetest name of all. Minamahal na kapatid sa Panginoon, purihin po ang Diyos at muli po sa oras na ito ay sama-sama tayong mag-aaral po ng kanyang salita upang tayo po ay mapagpala. Bago po tayo simula, tayo po muna ay lumuhod sa panalangin. Aming Diyos na dakila, amang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba Panginoon. At sa oras po na ito, ang aming hiling ay tulungan kami, gabayan kami Panginoon ng iyong banal na Espiritu, bigyan kami ng pangunawa. Gayon din ang bawat isa ay bigyan ng enlightenment Panginoon mula po sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Ito po'y dalangin namin sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kumusta po kayo mga minamahal na kapatid sa Panginoon? At sa oras po na ito muli ay ang ating pong devotion ay magmumula pa rin po sa aklat ng mga taga-Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 2 verse 17 to 20. Babasahin ko po ito sa wikang English. Verse 17, "But since we were torn away from you, brothers, for a short time, in person, not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face." Verse 18, "Because we were wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us. For what is our hope, our joy, or crowns of boasting before the Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and joy." Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita at ano po ang makikita natin dito? Tingnan po natin. Sulat po ito ni Apostle Paul sa church dun sa Thessalonica. Actually, itong church po na ito ay siya rin po ang nagsimula dito nung kanyang second missionary journey.
dito po sa Thessalonica, at siya po yung nagsimula sa pamamagitan ng kanyang pagmimisyon, ano. Si Apostol Pablo, alam naman natin, he is greatest missionary of all times, ano, at marami siyang sinimulang mga churches, nag-church planting siya. At isa po itong church dito sa Thessalonica. Siya ay naging magandang ehemplo dito po sa mga mananampalataya dito po sa Thessalonica, because of his unselfish motivation, no? Yun pong makikita natin dito, yung unselfish motivation. Ito po yung naging instrument ni Apostol Pablo para siya ay, ang sabi po dito, ay mahalin ng mga mananampalataya po dito sa Thessalonica. Maraming persecutions ang dumating, at Paul was forced to leave, ano. Siya po ay napuwersang umalis po dito sa Thessalonica because of persecution. So napag-aralan natin nung last time dun po sa chapter 2 na talagang sila ay nilait at ginalipusta, no. Yun po ang description ng habang sila ay nagbabahagi ng salita ng Diyos dito po sa Thessalonica. And Paul was prevented from doing so, na makabalik po dito sa Thessalonica. Pero ang akala po ng mga mananampalataya dito sa Thessalonians, ano, ay they were abandoned ni Paul, no. Inabandon na sila ni Apostle Pablo, but that was not the case, no. Hindi po ganoon yung nangyari. Sabi ko nga po, he was forced to leave because of persecution, no. At actually ang nangyari po ang naramdaman ni Apostol Pablo nung nilisan niya itong church dito sa Thessalonica, sabi po dito sa ating binasa, ito'y talagang mahal niya itong mga mananampalataya, at ang kanyang naging pakiramdam ay para siyang isang batang naulila ng kanyang magulang, ano. Yan po ang background. Pero sa part naman ng mga taga Thessalonica, yung mga mananampalataya po doon, ay ang buong akala nila ay kabasta na lamang sila iniwan ni Apostol Pablo, no. Yun po, they were abandoned. So hindi po yung ganon yung nangyari. Kaya sabi po dito ay out of sight but not out of heart, no. Talagang nasa puso ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya po dito sa Thessalonica, no. Kung titingnan po natin ano po yung ating mapapag-aralan, no, yung lesson na makukuha natin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang actually mga disciples niya po ito, itong mga mananampalataya dito, no. So ano yung tatlong bagay na makikita po natin dito sa ating binasa, no? Tingnan natin sa verse 17, ano ba yung object, ano, na bakit sino yung object na pinagpakitaan ni Apostol Pablo ng kanyang pagmamahal, ano. Ang sabi po dito ay yung mga mananampalataya, those of faith, yung kanyang mga nabahagi na ng salita ng Diyos, at sila ay tumanggap at nakakilala. Those people were the objects of his affection, yung sinatawag nating mga taong napamahal po sa kanya. Ngayon, ano po ang makikita nating lesson dito when it comes to our personal application, no? Ano po ang ating makikita? Paano mo ba ipinapadama sa iyong kapwa mananampalataya, sa iyong kapatid sa Panginoon, gaano siya kahalaga sa iyo, gaano siya kamahal sa iyo, no? Especially this time na tayo po ay hindi masyadong
nagkakasama-sama, no? Because of this pandemic pa rin, no? Hindi tayo masyadong nagkakaroon ng sama-samang fellowship because of social distancing. Bawal, no? Sa paanong paraan mo maipakikita ngayon sa iyong kapatid sa Panginoon that they were endeared to you, na sila ay iyong minamahal, mga kapatid sa Panginoon, like Apostle Paul, no? Ang sabi po dito, ang description, with overwhelming desire, na muling makita ni Apostol Pablo itong mga kapatid sa Panginoon, no? Dumaan po ang mga lockdown, tayo ay hindi nakapag face-to-face worship. Ngayon po na po pwede na. Ano yung iyong nararamdaman? Excited ka ba na makahalubilo ang iyong mga kapatid sa Panginoon? O parang nahiratin na lang po tayo na okay naman na pala yung ganito, no? So dapat po hindi ganun ang mangyari. The object of Paul's affection is those of faith, yung kapwa mananampalataya niya na talagang napamahal po sa kanya, no? Pangalawang bagay na makikita po natin dito, verse 18, ano po sinasabi dito? There is a reality of adversary, yung ating kaaway, ano? Yung sa devotion po last time din ay ang sabi po doon ay talagang may struggle, no? At alam niyo po, ang isang nakakatuwa dito po sa sinulat ni Apostol Pablo, no? When it comes to adversary, alam niyo po kung sinong in-address niya, adversary. Ang sabi po dito ay the Satan himself, no? Si Satan, hindi yung mga taong nag-persecute sa kanya, hindi yung mga tao na kumokontra sa kanya o naging umaayaw sa kanya. Hindi po yung mga tao. Hindi niya in-address na yung mga taong yon, no? Kundi ang in-address niya mismo ay si Satan. Tayo po bilang mga Kristiyano, laging ganyan ang ating nagiging perception, no? Ako po maraming naririnig din, nakakausap mga mananampalataya. Ako'y talagang natitisod kay kapatid na ganyan, no? Ganyan po ang laging nararamdaman ng isang mananampalataya, na ako ay talagang na-offend kay ganyan, no? Bakit naman siya ganoon? Bakit naman siya ganyan? So, yan po ang normal na reaksyon ng isang mananampalataya. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala sa isang mananampalataya na natitisod sa kapwa mananampalataya, no? Ang akin pong paniniwala dyan, based on my experience, ay ang taong natitisod ay matagal ng tisod. Naghahanap lamang siya kung kanino niya maipupukol, at para may dahilan siya na magpatuloy sa kanyang ginagawang mali, no? Yan po ay sa akin, no? Sa base sa aking nararanasan. Yung taong natitisod, matagal na po yung tisod. Naghahanap na lamang siya ng mapapagbalingan, no? Pero napakaganda po ng ginawa ni Apostol Pablo dito, no? Yung kanyang adversary, hindi niya ipinukol sa tao, kundi kay Satan mismo, no? At totoo po yan, no? There is a reality of our adversary. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ano po ang sinasabi dito? Verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But those that do it, the will of God,
abideth forever. No? The lust of the eyes, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito po yung primary na kaaway po ng tao. Yan po yung realidad na meron talaga tayong kaaway. Sino po ang kanino po nag-uugat na sabi is not of the Father but is of the world. And Satan is the prince of this world. Sa kanya po nagmumula yan. Sa ating adversary. At yan po in-address ni Apostol Pablo. Sa kanya nagmumula yang ating kaaway at hindi sa ating kapwa mananampalataya. No, the object of our affection must be those of faith, o yung dito sa ating mga kapwa mananampalataya, and the reality of our adversary. No? Parte na po yan ng pagiging Kristiyano. At sinabi ko na rin naman po nung last devotion na andyan ang Panginoon, kasama natin siya. No? Ano po yung pangatlo? Yung sinabi ni Apostol Pablo po dito. Yung joy of our anticipation. Verse 19 to 20. No? Ano po yung sabi doon? Verse 19. For what is our hope, our joy, or crowns of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and joy. Ang kaligayahan po na binanggit ni Apostol Pablo po dito na kanyang ina-anticipate, no? Yung kanyang inihintay ay walang iba kundi yung mga mananampalataya na nadala niya, naakay niya para sa Panginoon. Ito yung kanyang joy, ito yung kanyang crown. No, ito yung kanyang kasiyahan. Ito yung kanyang korona. Kumusta po ang ating mga dinidisciple? Kumusta po ang pagbabahagi natin ang salita ng Diyos? No? Ito pa po ba yung pa rin po ba yung ating kaligayahan na makapag-akay po tayo ng mananampalataya para sa Panginoon? No? Ito yung ating crown, yung ating bunga sa Panginoon, bunga ng ating pagbabahagi ng kanyang salita na naakay para sa Panginoon. Ito po yung ating crown na ibibigay at iaalay natin sa Panginoon. At ito yung iniintay ni Apostle Paul, no? Na magkita-kita silang muli. No? At syempre, yung joy na ina-anticipate niya mismo pagharap natin sa ating Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, pagharap natin sa ating Panginoong Hesukristo, ano po yung ating ipagsusulit sa Kanya? May maihaharap po ba tayo sa Kanya bilang bunga ng ating paglilingkod and bunga ng ating kagalakan? No, pagharap natin sa ating Panginoon. No? Ang sabi po ay ano po ang makikita nating lesson dito sa ating pong pag-aaral ngayon, no? Medyo nalabis na po ako. Ang sabi ko, ang nakita ko po dito, ano, if we truly care for one another, no? We will want to be together as family, CBF family, ano, bilang mga mananampalataya, ano. If we truly care for one another, we will want to be together. And if we truly care for one another, we will strengthen and encourage one another spiritually.
Salamat po sa Panginoon, purihin po ang Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat pong muli sa iyong salita namin pong napag-aralan ngayong oras po na ito. At alam po Lord, ito yung naging pagpapala po sa amin, nagsilbing paalala, at ito ay magbibigay ng kalakasan sa amin bilang yung mga anak, yung mga tagapaglingkod, mga mananampalatayang nagnanais Panginoon na sumunod po sa inyo. Kaya maraming salamat o Diyos at purihin ka sa oras po na ito. Ito po isama-sama naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Rolly, sa mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid, tayo po'y dadako na sa ating pong pananalangin. Makikita po sa ating screen ang ating pong prayer list. At ganoon din, ito po ay ating isinend sa ating pong CBF PrayerNet at CBF Bulletin. So kung meron po kayong mga kasama, pwede na po kayong mag-gather. Magbigay tayo ng panahon sa sharing time. At pagkatapos po nito ay ang ating pong mga pananalangin. So mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa gawain ng panalangin. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. For our Community of Biblical Faith announcement, all our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.